Hi guys and welcome back to Tar Page Philippines. And for the video na to gagawin natin ang weekly horoscope para sa mga kaibigan po natin na may Sun, Moon at Rising sign na Leo. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. And I'd like to take this time as well na humingi ng paumanhin nyo dahil ang tagal ko pong been so busy, but right now we're back and we're back for good. So, tandaan po natin ha, yung readings natin, they are for guidance purposes. May free will po tayo. Use it wisely. And, kung naghanap kayo ng mga charms, crystals, and blessed oils, candles, even yung mga spell works ng prosperity or banishing spell, message nyo lang po ako. Omkara Arts and Craft Facebook page. The link is nasa baba sa description ng video. May kasama tayo. Say hello guys. Since Leo binabasan daw natin, kailangan ng pusa. This is Mercury. Isa po sa mga rescued cats natin. Ayan. So, ayaw niya umalis sa mesa ko po. So, hayaan na lang natin siya, ha? So, right now, we're going to do, actually, naiba siya ngayon. It will be a Celtic cross ang gagawin natin. So, sa mga nabasahan po natin before with Celtic cross, alam niyo na kung paano ang mangyayari dito. So, tandaan, medyo iikutin natin ang iyong buhay, Leo. Ito ka muna, Mercury. Ayan. Okay, so, let's check. Leo, kamusta ka na ba? This is you. Ito yung ngayong ikaw. So, I have here the Ace of Wands and number 11 by the book. By the way, ang ginagamit ko po ngayon is one of my favorite cards, which is the Crystal Stock Tarot, and the Oracle card na ginagamit po natin is Wisdom of the Oracle. Maubos yung oras ko kakalipat sa kanya. Behave lang po. Ayan. Baka narinig niyo yung pagmamyaw. Ayan na nga. So, how are you, Leo? So, we have here the Ace of Wands and by the book. Alam mo, Leo, andoon na eh. There are new things that will be emerging. May mga napapansin mo, may mga bagong bagay na dumarating sa'yo. May mga bagay na it's being opened by the universe for you. And andoon na you need to follow instructions din. Actually, ito yung moment na magiging student ka eh. Ito yung moment na you will be the one na ikaw naman yung makikinig. And ang maganda dito, may mga bagay na ino-open ng universe. At this is the time naman na ikaw naman yung magtuturo. Yes, medyo karamihan sa inyo sa House of Leo, maiksi ang pasensya. Diba? Parang pusa. But this time, yun yung sa mga bagay na tuturo ng universe sa'yo. Paano mo pahabain yung pasensya mo? Paano mo maintindihan yung mga tao? Ayan, dyan muna siya sa tarot cards ko. Paano mo maintindihan yung mga tao? How you will collaborate with them, which is a very important task na binibigay ng universe sa'yo ngayon. So, but what's crossing you? Ano ba yung pumipigil sa'yo para umangat ka? Let's check. So we have here is the Queen of Wands and number 46, regeneration. So, Leo, you need to find time din para, kasi tanda natin na everything is dual. Lahat merong positive, lahat may negative. So, meron tayong male energy. So, meron din tayong female energy. So, regardless kahit anong, kung babae ka man talaga o lalaki, pareho nating energy yun. Kaya nga may yin yang, di ba? Kaya nga may duality, may up and down, di ba? Left and right. Andun yun. Kailangan mong bigyan yung emotional aspect mo, kailangan mong bigyan pansin ngayon. Kasi yung masculine energy mo, kasi technically, kung tama ako ang Leo is more on the male energy. Pero andoon na you need to address yung emotional needs mo din. Kasi minsan napapagod ka na rin eh. Parang yung sobrang hard, 'di ba? Para sa mga lions, 'di ba? Parang they tend to be fierce, palaban, nakakatakot. Pero may soft side. At the end, malaking pusa ang Leo. Kailangan niya ng paglalambing, kailangan niya ng pets. Naghahanap din niya ng pagmamahal. Same thing with you. Huwag mong pigilan yung sarili mong maghanap ng pagmamahal or tumanggap ng pagmamahal mula sa mga taong nakapaligid sa'yo. Well, siguro lang talaga na medyo scared ka din at some point,
Pero don't let fear, huwag mo hayaan yung takot ang pumigil sa'yo. Kasi pag ginayaan mo yun, good luck. Mas stuck up ka lang kung nasan ka. Pwede naging successful ka, umangat ka sa ibang bagay, pero doon, sa aspect of emotions, hindi ka nakausad. Mahirap yung kapatid. Kasi, kailangan, every aspect of your life, umaangat yan. Every aspect of your life, nag-grow. Hindi pwedeng may iiwanan ka. Parang sa studies natin, hindi pwedeng magaling ka na sa English, sa science, sa Filipino or whatnot, pero sa history, pero pagdating sa math, parang kulelat ka. No. Each one of those has an important and integral part para sa pag-grow mo. So you need to open and focus yourself on those things as well in your emotional development. Ano ba kasing hinahanap mo? Ano ba yung crowning desire mo? We have here is the Two of Wands and number 27, which is exchanging gift. Ika nga dito, Mercury. Shh, baby. Siguro naghanap ka lang talaga ng partnership din. Pero, in every relationship, it's a gift. Having isang kanta, di ba? Yung Filipino song, ang pag-ibig ay parang lansangan na pagdalawahan. Yeah. Yung awitin mo at isasayaw ko. So, it's a give and take relationship. Hindi pwedeng puro ikaw lang yung magli-lead. Hindi pwedeng ikaw lagi yung tama. Pwedeng, yes, you know that this is at yung tama, pero andoon you need to leave room in listening, understanding. Kasi magkakaiba tayo na, wag ka dyan sa laptop. Magkakaiba tayo ng pamamaraan ng sa ating buhay. Hindi naman ibig sabihin na, kumbaga, tama ka, dapat lagi ikaw lang yung masusunod. Sometimes you need to step back a little bit. Yes, andun yung fear mo. Naku, kasi alam ko nga mali siya, blah, blah, blah. Alam mo, paano kung hindi mo talaga alam? Sometimes, yung akala mo alam na natin, pero totoo hindi natin talaga alam. Yun yung nakakatakot na part. Kapag umabot tayo sa puno na feeling natin, alam natin ang lahat, actually, that is the time na wala talaga tayong alam. That is the time na kung saan you need to double check kapag nagkaroon ka na ng feeling na alam mo na itong lahat. Kasi ibig sabihin nun, literal, wala tayong alam. Nalimutan ko yung term dun sa ganong klaseng pag-iisip. Ano ba kasi foundation mo ngayon? Sorry, so you have here is the Four of Wands and number 32. Here and, tama ba? Here and now, yes. Demanding naman ang pusan to. Mag-record tayo, baby. Ayan, dito ka muna. Ayan. So, what is the card trying to tell about your foundation ba kasi, Leo? Andun kasi na sometimes, may ganung ugali din sa universe no? Minsan ma-attitude din yung mga pinaniniwalaan natin, minsan binabasag talaga. And the universe will continue to do that. Andun tayo sa process of creation, preserving, and destroying, and repeat again. Yung di ba, kaya nyo si Brahma, si Vishnu, tama ba ako? Brahma, Vishnu, tapos si Shiva. Kasi it's a cycle. Hindi yung mga old ways natin, sometimes it will not be good or hindi siya maging effective para sa present ways. Andun yung point na kailangan, kumbaga parang medisina, kailangan nag-i-improve din tayo. Isipin mo na lang dati, nag-o-opera walang anesthesia. Good luck, di ba? Pero ngayon may anesthesia na. Ganun yung isang example na effective siya noon, pero hindi ibig sabihin, effective na siya ulit ngayon. Ganun din sa pakikitungo at sa bawat koneksyon na meron tayo. Hindi dahil na ganito yung pamamaraan mo kay ganto, kay Pedro, is epektibo yun, pero dapat epektibo din siya kay Juan. Hindi, magkaiba ang mga tao. I-acknowledge natin, alalahanin natin na magkakaiba ang bawat nilalang na iiba. Kambal nga, magkaiba ang minsan ng favorite tsaka ugali, di ba? Parang may kakilala nga ako nun, kambal silang babae. Habang tumatagal, yung isa sobrang girlish, yung isa boyish. Pero identical, ultimo hanggang nunal. So there's still different. There's still always a difference. So acknowledge natin yun, yung mga differences na yun. Kasi at the end of the day, those differences make us very unique. Kumbaga parang sa ulam, di ba? Parang may pang spice ng may pang spice ng ating buhay.
Ano ba yung immediate past mo kasi na naka-influence? So we have here is the Ace of Swords and number 51, which is milk and honey. Well, maintindihan naman kita. Of course, yung pinag-aralan mo yan inalam mo Pero, tandaan natin na Leo, lahat tayo ay guro at estudyante. Lagi. Sa lahat ng oras, sa lahat ng aspeto. You learn and you also teach. So, andun yung point na yes, nagtuturo ka, nag-share ka ng knowledge mo, but this time, huwag mo hayaan na mamahinga or tumigil ka na hindi ka natututo. There's always something fresh na binibigay ang universe. Pwedeng sa pamamagitan to ng mga nababasa mo, napapanood mong videos, pwedeng sa experiences mo. But more than that, the universe can also provide you people na magtuturo sa'yo. Sila yung mga tipo na akala natin bago-baguhan sila. Pero yun nga yun bago sila. So nakikita nila yung mga bagay from a fresh perspective. Nakikita na nasisilip nila yung mga nangyari mula sa ibang anggulo. Kasi iba yung pananaw pa nila. And that will help you to understand and look at things. O tingnan yung mga bagay mula sa iba't ibang anggulo. Mas makikita mo ng buo yung mga pangyayari. Parang itong kuting, ito yung nakikita nyo, mukha niya. Ako nakikita ko yung likod niya. So, if I'm going to ask you, ano yung tsura ng mukha niya, magiging magkakaroon ako ng fresh perspective. Diba? Ano ba yung tsura ni Mercury? Cute naman siya. Ano ba yung immediate future na ikaw? 9 of Wands. Oh, okay. Tsaka number 40, co-create. Medyo yung kanta yung Shut Up and Drive. Medyo papalitan natin. Shut up and listen daw muna, Leo. Kasi ang dami mong pwedeng matutunan. Now, number 9, tanda natin, it's about the number of higher learning, higher philosophy. Ang dami mong pwedeng ma-achieve ng mga knowledge. Pero paano mo, di ba, paano mo siya malaman kung hindi mo na tayo mananahimik para makapakinggan kung ano yung mga mensaheng dinadala sa atin ng sansinukob. Na yung bias natin against people, tanggalin natin na, ay, Diyos ko, bata pa to. Diyos ko, alam. Let's stop doing that. Tigil-tigilan natin yung Leo. Kasi kung yung standards mo is para sa iyo, hindi yan magiging applicable sa kanya dahil magkakaiba kayo ng path, magkakaiba kayo ng processes, magkakaiba ang plans ng universe sa bawat isa sa inyo. Respect natin kung ano yung plan ng universe para sa kanya na ito yung dinadaan siya dito, pero ito yung sa'yo. We can never be a standard for other people. Hindi natin pwede sabihin, ako ganito, dapat ganito ka rin. No. Magkaiba tayo. Isang bagay na ituturo ng universe sa'yo. Because yun yung maganda Kumbaga, parang halo-halo May leche flan, may ube, di ba? May langka, minatamis sa saging. Iba't iba sila ng proseso, pero nagsama-sama ang sarap. Parang tuloy gusto ko ng halo-halo. Ang sarap niya kasi each one, meron dinadagdag na flavor doon sa sarap niya. Ano nga ba kasing nangyayari sa emotions mo? Let's check High Priestess, number 29, breathe. Alam mo, Leo, if you cannot handle it anymore, kung tipong ang bigat na sa dibdib, mabigat na siya sa pakiramdam, bakit hindi ka magkwento? Bakit hindi ka humingi ng tulong? Personally, malaki ang respeto ko sa mga taong marunong umamin kapag di nila kaya. Yung respeto ko mas malalim doon sa mga taong marunong humingi ng tulong kapag alam na nilang sagad na sila o alam nilang hindi nila kaya. Bakit? Kasi it takes strength. Kailangan ng lakas ng loob para magpakatotoo. Malakas na puso para magsabi ng katotohanan tungkol sa tagang nararamdaman mo. At nangangawit na akong hawak siya. So, andun yung punto. Don't be afraid. Walang mawawala sa'yo. Bagkus, mas may matatanggap ka. Kasi, yung tulong na hinahanap mo, makukuha mo. Yung kailangan mo na pagbabago, andyan na. O, daw, sabi ni Mercury. So, don't be afraid. Yes, may mga tao na parang feeling mo, judge ka. Use your wisdom.
Gamitin mo yung karunungan mo para alamin mo kung sino yung mga dapat mong takbuhan sa mga panahon ng pangangailangan mo. Which is, punta tayo sa physical environment mo. King of Cups. Okay. Number 18, serendipity. Alam mo, yung feeling natin, meron kasing tinatawag na term, kung tama ako, yung messianic complex. Aray, baby, masakit. Messianic complex. Yung parang feeling natin, kailangan ginagawa natin lahat. Dapat tayo lahat yung tinatakbuhan, tayo gumagawa nito, nagre-resolve ng ganyan, naghahanap ng paraan. Wait lang ha, Leo, hindi sa lahat ng pagkakataon, hindi ka tagapagligtas, ha? May limit ka. Nagpapaalala lang. If you need to rest, if you need to let down or bitawan mo ibang responsibility mo, please gawin mo siya. Huwag mong pigain yung sarili mo sa ganung aspeto, ha? Huwag mong hayaan na parang yung mga tao sobrang magdepende sa'yo. Ano ka, pader? Paano kung hindi na kayanan yung bigat na nakasandal? Babagsak ka. Lahat kayo damay-damay. At hindi mo kaya na i-take yung mabear na bumagsak sila because of you. As early as now, piliin mo naman kung sino yung aakuan mo na responsibilidad. Kaya may kasabihan tayo eh. Turuan mo bigyan mo ng isda, mapapakain mo sa araw na yun. Pero turuan mo mangisda, buong buhay siya makakain. Ganun yung gawin mo. Turuan mo silang tumayo sa mga paa. And while you're doing that, matuto ka din sa kanila. Ano ba yung hopes and fears natin, Leo? We have your Queen of Pentacles, tsaka number 50. No place like home. Siguro it comes with the Mercury retrograde, no? Kasi upon recording, meron tayong Mercury retrograde ngayon. Na kailangan talaga nating we need to go back to our roots, to our family, to our loved ones, sa mga taong nagbigay importansya sa atin, sa mga taong nagmamahal sa atin. Sometimes we need to go back doon. Hindi dahil para kung may negative kang experience doon, hindi para pasakitan ka, kundi para andoon na i-fix mo yung mga dapat i-fix. Na makita mo yung mga kaganapan, yung sitwasyon, mula sa anggulo ng sansinukob, mula sa mata ng lumikha. Kasi kung based on to sa situation or sa logic natin, pangit talaga. But kung allow natin na yung universe ang magpakita sa atin na ito talaga yung ganap, makikita mo na yung blessing, yung tiyatang na blessing in disguise. So let's check. Nadami pusa, baka umakyat ng computer ko eh. Ano ba yung immediate future mo? So we have here dalawang card. So the King of Swords and number 6. Not for you. Well, totoo nga, knowledge is power. Yes. Pero knowledge is an ever-developing aspect. Kumbaga, araw-araw may nadadagdag na bagong kaalaman. Araw-araw may nadadagdagan ang mga karunungan na umiikot sa ating mundo. Expect mo na lang, Leo, doon ka titirahin ng universe. Babasagin yung mga ideologies mo. Pwedeng naging effective yan dati, pero ngayon kailangan niya ng either palitan or ma-improve. So you have two options. Sumabay ka sa flow ng universe. Sa aspetong yun, kalabanin mo. Para kang lumaban sa tsunami, pag gano'n. It's better to choose to flow in the process of the universe. Because at the end, ilog man yan na dinadaluyan mo, dadaling ka sa malawak na karagatan. At naway nakatulong po ang reading sa inyo. Tandaan yung mga readings there for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, the notification, and like na rin yung video. Ngayon, kung gusto nyo pong supporta na lumago ang ating channel, you may click on the join button sa baba. And also, kung naghanap kayo ng mga charms, crystals, oils and candles, yan, or spell works, yan, mga crystals. So, spell works, like ng prosperity spell, yan. Message po ako sa Omkara Arts and Craft Facebook page. The link is nasa baba, sa description ng video natin.
So, tandaan na. So, guys, maraming salamat sa inyo. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. At naway, magkita-kita tayo very soon. And from me and from Mercury, you have a great day and always be safe. Okay? Babay ka na, Mercury. Bye-bye po.